Sa ating mga Pinoy na nagbabiyahe, lalo na first time nating lumabas ng bansa na malamig, kailangan talaga natin laging merong coat. Napansin ko guys, merong KFC at McDonald's. Bukas na nga yung McDonald's oh. Kaso, ayokong kumain ngayon sa McDonald's. Gusto ko maghanap ng simple breakfast sa isang simple cafe. So hanapin natin. Ang hirap mag-travel din kapag maraming dalang bagahe. Oh. Ako ngayon, ito lang yung bitbit ko for my day 2 dito sa Edinburgh. Yung aking easy pack at saka bottled water. Yun lang. Sa easy pack ko, nilagay ko ang aking pera, aking card. Kasi dito merong cashless, merong cash. Ang aking passport at power bank. Yun, enough lang siya na magkasya. Hanap tayo ng breakfast place, guys. Nagbubukas pa lang yung iba eh. Kaya alam ko 8 o'clock bukas na sila eh. Anong station? Alright, nakita ko to guys. Merong monument dito. Ito daw ang monument ng First Viscount Melville. Kaya siya tinawag na Melville Monument. At isa ito sa landmark dito sa Edinburgh. Ayan. Ni-research ko lang guys yung sinasabi ko ha. Pag naguluhan kayo, research nyo na lang din. Kasi alam nyo naman yung historical structures at monuments dito sa Scotland at sa UK dates back very deep in the history. 100, 200, 300, more than 1,000 years old. So, ang hirap naman ibigay sa inyo yung mga details. Ayun, meron ako nakita. Dishoom Bombay Cafe. Ay, ayoko ng Bombay Cafe ngayon. Nandito nga tayo sa Scotland tapos kakain ka pa rin sa Bombay Cafe. Ayun, merong Bread Street, Gordon Ramsay. Agoy, pangalan pa lang parang maghuhugas tayo ng pinggan dyan ah. Gordon Ramsay oh. Umuulan guys. Ito ninyo, isang shop na merong mannequin at nag-display ng mga plate or dito yung tinatawag nila na tartan. Ngayon, nung unang tawag ko dito checkered kasi checkered lang naman yung alam ko. Pero malaki at malalim pala yung meaning ng pagsuot ng isang plate or tartan material or design sa clothing dito sa Scotland. And for a traveler or yung mga bumibisita dito na nagsusuot ng ganyang klaseng material o bumibili ng ganyang klaseng damit, it's a good thing for them kasi it shows signs of respect and friendship. Ayan, katulad niyan. Oh, tawag ko dyan guys, checkered. Pero ang totoong tawag pala dyan ay plaid or tartan. Kaya mostly sa kanilang mga fashion boutique, lalo na yung mga magaganda talaga, ganyan ang design. In fairness, maganda siya tingnan, mayamanin. Para kang prinsesa, nakakalabas pa lang sa palasyo. Yahoo! And my search of breakfast continues. Nakaabot ako dito sa parang punuan siya talagang ng mga punuan siya ng mga old building. Tama nga naman, maraming nagbe-breakfast ayan no, sa likod ko. So, hanap lang tayo. But this is a really nice place to be in. Look at this. You have to see this guys. Look at that. Nasaan na ba si Harry Potter dito? May usapan kami alas 8 eh. Late na siya eh. And they close off the streets. Hanapin ko lang yung breakfast place. Look at this you guys. Ganda ng mga tindahan dito. Pero close pa sila. Eto, meron din silang breakfast. Oh, I can actually eat from here. Kasi try natin kumain doon guys. Okay. May nadaanan akong magnet
fridge magnet, actually souvenirs for Scotland. So bibili na ako ngayon guys, kahit 3 bago ko na naman makalimutan. Mahirap yung lagi nating dinidelay tapos hindi mo na nabili. Lalo kang maiinis. So Scotland is another bansa dito sa UK. So dapat meron tayong fridge magnet. Meron ako nabiling isa. Hanap pa tayo, isa pa. Ay, 2 pa. Dito guys kasi meron silang as in lahat-lahat na kultura ng Scotland na souvenir meron. From magnets to keyrings, to t-shirts, jackets. Meron ding bagpipes. Ang cute lang oh. Oh, diba? Ang cute. Oh, pak. Alright guys, nakakuha ako ng 6 na souvenir and that is 20 pounds. Yun. Huwag na natin i-convert guys. Sasakit ang puso ninyo. Ang importante makabili tayo. Ayan, nakita natin yung isang restaurant. It says here, Southern Cross Cafe, Scottish breakfast is available. So, try natin dito magkano. Okay guys, dito na lang ako nag-breakfast. Nakapag-decide dahil ang ganda ng view. Magaganda talaga yung kanyang location. Pero, hindi mahal, medyo may kamahalan yung food. Pero, parang yung binabayaran mo dito, yung view. Tatapon sila ng bote. So katulad niyan. Yan ang view ko ngayon. Hindi yung lalaki guys, yung mga building. Grabe naman. Andiyan naman sa kapit. So, isa lang siyang popular na street dito sa Edinburgh, Scotland, kung saan marami yung mga naglalakad kasi on the way to sa Scotland National Museum. Doon nga ako pupunta after this breakfast. So, nag-order lang ako ng breakfast and then kakain tayo and off to go. Alright, dumating na ang ating breakfast. So, eto ang in-order ng lola ninyo dahil nakita ko lang. So, ginopia ko na lang guys. English muffin at meron siyang eggs benedict with sauteed spinach. So, I like how healthy it looks. But I don't like how the price is. Pero kainin natin to, ubusin natin. Let's go. Kainin na natin to guys. Akala nyo puros lang yan damo no. Pero nako. Wala man lang sauce, wala man lang ketchup, wala man. Alright, natapos din ako mag-breakfast guys. Nakakahiya namang hindi ubusin. So, kaya namang hindi ubusin ang 2 tinapay at 2 itlog na breakfast dito sa Edinburgh. So, magbabayad lang ako and then diretso na tayo sa National Museum of Scotland kasi parang gusto ko siyang puntahan at ang ganda ng mga display. Ayun. Nabusog din naman ako and masaya ako at I took this time para mag-sit down at ma-enjoy yung breakfast ko. Masarap pa rin yung weather. At least tumigil na yung ulan. So, samahan niyo ako sa episode na to. Siyempre sa aking second day sa Edinburgh. Ang sarap talagang gumala guys kapag busog. So, andito na ako sa So, nandito na ako sa area ng Royal Mile. One of the famous place dito sa Edinburgh. Actually, it looks like that. Oh, pak! And hindi na ako malayo sa the National Museum of Scotland. So, hanapin na lang natin, okay? Grabe, ang ganda guys. Dahil wala tayong photographer at wala pa si Tin, mamaya pa daw siya. This is Maker's Market, parang market sa loob. Pero hanapin muna natin yung Museum of Scotland kasi para matanggal na siya sa listahan ng must-see and must-visit place ko dito sa Edinburgh. Let's go! Parang namamanhid na yung aking mukha, guys. Kahit gano'ng kakapal ang mukha nyo dito sa UK, mamamanhid pa rin sa lamig. So, ang pagkakaalam ko, ang National Museum of Scotland ay free. So, wala siyang entrance fee, which is good. National Museum of Scotland, we have to cross. Let's cross, you guys. Alright. So, wala pa, hindi pa siya nag-open. It's supposed to open right now. Ayan. National
Museum of Scotland. Building pa lang, museum na. So, let's go inside. Open daily from 10 a.m. to 5 p.m. Yan. Alright. Nakapasok na ako sa loob and para siyang isa sa mga corridor sa Harry Potter. Ganun siya kaluma. Pero mag-toilet lang muna tayo bago natin ikutin yung museum. Dito na tayo sa loob, guys. So, if ever interested kayo sa history, culture, at saka art ng isang bansa, it's always a good idea to pass by a museum. And here in Scotland, of course, this is a must-visit National Museum of Scotland. And every display ay merong nakalagay na definition. Ayan. Katulad nito, Colombian Printing Press. So, all of these are a part of history of Scotland. Kung ano man yung narating ng Scotland ngayon, all of the displays here and artifacts and statues and monuments and statues and monuments and every display has something to do with how Scotland is right now. So, nakakatuwa at like I said, it is free. So, it's a very family-friendly place. Meron din sila ditong Legos. So, kids can get really entertained. This is a museum in miniature. Oh, ginawa nilang Lego ang museum. Let's go that side. Flying stuff. So, napakalaki niya. It has like 3 floors and it's very wide. So, we're going to check out the rest of the places later. So, ngayon, puntahan natin to. James Watt. So this room is science and technology. Most kids wants to come inside in this part of the museum kasi engaging siya. Meron siyang mga activities for the kids and it also explains why. Like for this one, a floating train. Check the position of the train. If the train is at this end, push the handle to send it along the rail. Maglev train have no wheels. It works with electromagnets. Wow. Dolly the sheep. Dolly is the most famous sheep in the world. Born in 1996, she was the first mammal cloned from an adult cell. Dolly was the only live lamb from 277 eggs used in cloning. Wow. Ano to? Para siyang sinemento kasi parang totoo naman. Check natin yung iba. Dito naman, how parachute. Is this parachute? No, hot air balloon. How hot air balloon works. Press the red button once to hit the air inside the balloon. When the button flashes, press it again to launch the balloon. Nice. Wow. Oh, okay. So we all know that hot air balloon works because of the warm air or the heat. Hot air. The hotter the air inside, the higher it will rise. Interesting. Spacesuit, guys, oh. Magugustuhan to ni Kuya Kahil. So, check natin yung mga ibang part nitong museum and we shall see. Once again, these are all close to the city center. Walang problema na lakarin lang. Yan, oh. Racing formula. Alright, another room for the family and the kids really love is the part of the dinosaurs, mammals, animals, and everything else. Look at this one, you guys. This is how it looks inside. And this is just one part of the museum. So fossils, talking about animals, talking about forest in Scotland. Let me see this one. This one looks dark and interesting. Look at that. Oh, this is what you call mole. Mole and molar rats.
they live like rabbits. Ano ba naman yan guys, kahit saan sinusundan ako ng ahas. Makasabihin ninyo, grabe ka naman madam, sobrang bitter mo. Hindi guys, mayroong ahas dito. In fairness, para siyang totoo. So nakaka-enjoy. And you can really take your time here. I believe like 2 to 3 hours kung mahilig ka talaga sa science, history, culture, art, and stories about artifacts, yung mga displays nila. Talagang magtatagal ka dito sa loob ng museum. At maganda yung kanilang mga display guys kasi para talaga siyang totoo. Oh, meron din siyang itlog oh. Grabe yung detail kasi nakakita na rin ako ng lion in real life. Tsaka yung cubs sa Africa, sa Uganda. And this is really how it looks. Ayan. Ayan guys. So, andito na tayo sa 3rd floor. Basically, parang nasa ground floor is para sa mga bata. Kasi syempre, parang hindi na sila umakyat. On the last floor naman, napansin ko yung mga porcelain, mga containers, na gawa sa gold or gawa sa marble, mga pinggan nila during those times, mga jars, containers. Pero guys, walang makatalo sa kanilang escalator oh. Sana lahat ng museum may escalator para hindi tayo mapagod magsige ng ikot. Yahoo! Meron din silang display dito na mat or rug, the king horn carpet. Katulad niyan. Start dating the carpet. Ayoko mag-date ng carpet para siyang carpet sa table. Galing. So wala na masyadong tao dito kasi itong mga ganito na topic para lang to sa mga mahilig magbasa. Mahilig magbasa at talagang interested sa mga ganitong klase ng mga bagay. Tulad niyan. Yun. Kasi eto daw guys, bread basket. So kahit tinapay lang yung siniserve mo pero maganda yung tray or bread basket, okay na, social ka na. Mga figurines katulad nito. Ang ganda oh. Wow. Nasa-shine talaga siya. And then eto naman ang snuff na tinatawag. Snuff is inhaling snuff or powdered tobacco. Nilalagay sa ganitong klaseng box or tinatawag nilang snuff boxes. Expensive gold boxes na decorated with stones. So, way back daw, nakakompleto yung kanilang OOTD kapag maganda yung kanilang snuff boxes. So, labas na tayo guys and let's see where can we go next. Alright. Pagkatapos ko sa museum guys, dito na ako. Malapit lang talaga sa museum. Greyfriars Kirkyard. Kaya pala, dapat quiet ka lang. Ayun. Bawal dito magmarites muna guys. Pahinga muna kayo sa pagmamarites. So ikot-ikot lang tayo. Greyfriars. In fairness naman talaga guys dito sa UK, pagkadami-dami mong pwedeng makita at kahit na hindi ka na lumayo sa main city center, you will still see a lot of things. That. So, ang daming tombstones. Dahil nga ito ay libingan din. At merong mga famous na mga tao ng UK na nilibing dito. Hindi ko na isa-isahin guys kasi ang hirap ng pangalan i-memorize. Research nyo na lang. Basta ganito ang itsura. Oh, that is so nice. Okay guys, lalabas na ako dito sa sementeryo ng Greyfriars Kirkyard. Lagi ako nabubulol. Sa likod ko, hindi ko lang alam kung visible sa inyo, pero yan yung Scott Monument na napuntahan ko ng isang araw. Nasa city center lang siya, pero one of the famous landmarks dito sa Edinburgh. So napansin ko yung kanilang capital city ay hindi kasing busy ng London. Though sobrang daming tourist, lalong-lalo na ngayon kasi nga Fringe Festival.
At kapag Fringe Festival, akala ko kapag ganun, merong isang place kung saan sila magse-celebrate. Hindi pala. Ang celebration ay kalat-kalat. Merong mga events at saka merong mga shows all over Edinburgh. So ngayon, lalabas ako at uupo for a bread and maybe hot choco. Kasi may naantay tayong mga Filipinos. Let's go. Ang ganda talaga ng mga bulaklak nila dito, guys. Namumukadkad, as in every petal is very healthy. Parang iisipin mo hindi totoo pero sobrang ganda yan. And it's a very common hello guys. Ayan, nandito kami. Meron akong kasamang Pinoy. Oh, 'di ba? Alam nyo guys, sabi nila sana daw alam nila na nandito ako, kinukup daw sana nila ako. Sayang no. Sige lang, next time magdalawang buwan tayo para magsawa sila. Ayan sa Tinida, mag-greet ka naman Ate Nida. Hi, nice to meet you, Miss Princess Yiga of Uganda. Ayan, at saka yung mga kapamilyahan mo sa Pilipinas. Binabati ko yung mga lahat ng mga kamag-anak ko sa Pilipinas. Oh, yun. Taga saan po? We from Northern Luzon, Tabok, Kalinga, and my daughter in Laguna. Ayun, may taga Laguna, may taga Northern Luzon. Ayan, at saka andyan si, ano ba ang anak mo, Ten? Lenny. Sabi niya Elijah. And Elijah, oh, my son Elijah. I forgot my son Elijah. Ah, Elijah. Nakalimutan, may anak pala. Ayan si Elijah, tahimik lang, very behave. So yan guys, nag-hot chocolate lang kami ngayon, tsaka tinapay. Kasama ko din pala si Tim, yung kasama natin kahapon. Ayan. Sa mga taga-Bicol. Yes. Shout out sa mga taga-Jensen dyan. Gumising na kayo at maghanap buhay. Ganap ng pera. Andito kami sa may, nasan ba tayo? Royal Mile. Andito kami malapit sa National Museum of Scotland. Nakaupo lang. And then, after nito, pupunta kami somewhere. The Royal Botanical Garden at saka Britannia Yacht. Ayun. So, abang-abang nyo guys ang episode natin ngayong araw. Alright. Nag-stop lang kami dito guys. Chat time. Dahil dito common din pala ang Boba Pearl. Ayan si Tin. Cheers! Cheers ka naman dyan. Cheers! Ayan din si Ate Nida. Ilang stop ba? Alright guys, dumating na tayo dito sa isang 5-star attraction sa Edinburgh. Ito ay ang Royal Britannia. So, isa din to sa floating palace ng Queen way back. And pagmamayari ng Royal. O, diba? Sayang. Hindi tayo nakasakay ang prinsesa nyo dyan. Pak! So, hindi na kami papasok sa loob. Binoview lang namin galing sa labas. Dahil nakaabot ako dito at dinala ako ng mga bago nating kaibigang Pinoy. Si Ate Nida, tsaka si Tin. Na gumala na lang dahil sa akin. Ayan. So, sa loob pinapakita nila yung mga normal rooms at saka set up ng royal ship na yan or Britannia Yacht. Love it kasi wala siyang film, wala ka ng choice. Let's go guys. Andito na kami sa Botanical. Mag-hi naman kayo guys para hindi naman ako mukhang single. Yes. Sabi niya single ako, hindi kayo. Kasama ko si Ate Nida at si Tin. Hello. Andito kami sa Royal Botanical Garden sa Edinburgh. Syempre, isa din to sa dapat puntahan at bisitahin dahil sobrang ganda nitong garden na to. And on top of that, it's free. So, hindi na kailangan mag-jacket at mag-coat ngayon. Pero, tinatamad akong magbitbit. So, bitbitin natin. Basically, ikot-ikot lang tayo dito. Pa-picture sa mga flowers. Meron silang magagandang glass house. And meron silang mga plants na wala sa Asia. So, pa-picture din, Elijah. Katulad nito, Polygonatum. Parang spell lang sa Harry Potter Connecto Patronum! Scotland, isa
siya sa, dito talaga pinakamalinis yung tubig, hindi na kailangang i-filter. And merong mga nakakalat na water hole. Your water, your life. Oh, Scottish water. Ang tawag. Tsaka meron siyang auto sensor. So mag-wave ka lang. Wave. Right. Lumabas nga yung water. First time ko kasi nakakita nito. Nung pumunta ako ng London, wala akong nakitang, ay, meron ako nakita. Pala, meron. And then dito sa Edinburgh, eto lang yung nakita ko. Wala akong nakitang ganito sa center. Wala, no? Grabe guys, high touch. Ito guys, oh. Yan. Cleanse your souls. Like us, plants catch diseases. Help us keep them healthy by standing on the disinfectant pad with both feet when you arrive and leave. So this is the disinfectant pad. So kung marumi yung sapatos ninyo, pati yung budhi nyo, maglinis kayo dyan. Malilinis pati yung budhi nyo, mga masasamang intensyon. Ayan. Daming puno, wala namang bunga. Naghahanap ako ng langka dito. Let's go. So, lakad tayo dahan-dahan. Nang iimbita si Ate Nida for dinner. O, diba? Tipid tips. Maghanap kayo na mag-iimbita sa inyo. Kahit maghugas na lang kayo ng pinggan. Ang galing dito guys kasi meron na silang ready to eat na sliced fruit. Sana lahat ng mall merong ganito, no? Para kapag ayaw mong kumain ng food, meron ka namang fruits. At saka na slice na. On the go.